Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po sa nakaraang buong isang linggo kung paano mo po ipinakita yung pagmamahal mo po sa amin. Binigay mo po yung mga pangangailangan po namin na kuminsan sobra pa nga po para may maibahagi po kami sa iba. Iningatan mo po yung hindi lang po sarili po namin kundi pati pamilya po namin. Ibinigay mo po yung kapahingahan ng katawan po naming napapagal. May mga panahon nga po na pinagaling mo nga po yung pati sakit po nararamdaman po ng aming mga katawan. At Ama, salamat po sa katotohanan na hindi mo nga po inaalis ang iyong paningin po sa amin. At nandun ka, O Diyos, nakaabang na kuminsan kahit na po hindi kami lalapit sa iyo ay kusa ka pong magbibigay ng common grace mo nga po, Diyos. At Ama, salamat po sa pagmamahal mo sa amin na hindi nagmamaliw, pagmamahal na walang kondisyon po. At Ama, nakikita mo rin po, Diyos, na kuminsan sa dami ng ginagawa mo po sa amin, nakakalimutan po namin magpasalamat. Pero salamat po sa araw na ito. Ito po ay araw mo. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na turing nga po, O Diyos. Makita mo po sa puso po namin yung pasasalamat po. Makita mo po sa puso po namin yung pangangailangan po namin ng Diyos na katulad mo. Makita mo po sa puso po namin, O Diyos, na we want more na galing po sa iyo, O Diyos. Kaya ngayon, O Diyos, gusto ka po naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At gusto po naming, O Diyos, ilatag, Panginoon, yung buhay po namin kasi nga po, wala naman po kami talagang magagawa kundi sa pamamagitan mo nga po. Kaya Ama, tanggapin mo nga nawa, O Diyos, ang aming papurit pagsamba sa iyo. Tanggapin mo nga po, O Diyos, aming pasasalamat po sa iyo at bigyan mo po kami ng pangangailangan po namin, hindi lang sapat para sa araw nito, kundi sapat po para sa darating na linggo. Salamat po, Ama, kasama ka po namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi sa awit 31:4-6, iligtas mo ako sa nakaumang na patibong, laban sa panganib sa iyo mga nganlong. Sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako ay umaasa. Amen. Sumasamba ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang ngalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka,
ko'y sumisilang kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. So kind to me, holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Holy chases me down, fights till I'm found, wisdom 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was in war, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves at 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. The sunshine will light up, hoping you won't climb up, coming after me. So you won't keep down, now you won't tear down, coming after me. This ocean will light up, mountain you won't climb up, coming after me. So you won't keep down, now you won't tear down, coming after me. There's
deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you, I worship you.
to worship you. Only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Yes, Lord. I worship you. I worship you. I worship The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Ama naming Diyos, na nasa langit, tunay nga po, O Diyos, na hindi namin po maabot yung pagmamahal mo po sa amin. Nawa, O Diyos, ito po yung makita mo po hindi lang po sa puso po namin, kundi sa pamumuhay po namin na kaya kami nabubuhay, O Diyos, ay para sambahin ka. Ama, salamat po sa pagkakataon na makakarinig po kami ng iyong mga salita ngayon. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, masamba ka po namin ngayon sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo po kami, O Diyos, proteksyonan mo po kami, magpadala ka po ng angels, O Diyos, para marinig po namin ng malinaw ang iyong salita. At bigyan mo po kami ng puso at isipan na nakabukas para may mapaglagyan po yung inihanda mong salita para sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at sinasamba ngayon sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning. Salamat sa Diyos na pagkakataon na makasama niya tayo sa special na pamamaraan. At salamat sa Diyos na tunay na hindi siya tumitigil at hindi talaga naman siya titigil eh. Kasi nakaplat na yung plano niya, it will come to pass, sabi nga, mangyayari nga yun, kahit anong gawin, mangyayari yon. At sa araw na ito yung pasasalamat natin sa Diyos na sa kabila ng pinagdadaanan, hindi lang ng Pilipinas, pinagdadaanan ng buong mundo na yun na nga merong Diyos na nag-antay sa atin, merong Diyos na nag-bless sa atin, merong Diyos na hindi siya titigil. Mangyayari yung magandang plano niya sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, pasalamat natin sa Diyos na kahit yung puso natin, isipan natin, siya yung may hawak niyan eh. Kaya lang gagawin natin yung part natin at gagawin ng Diyos yung part naman niya. Kaya salamat sa 2021. Nalampasan natin 2019 at saka 2020 at 2021, alam natin na biyaya ng Diyos, mangyayari pa rin yung magandang plano niya na kahit kuminsan medyo may pagka-stubborn tayo, kuminsan matigas ang ulo, kuminsan, pero ganun siya eh. Hindi niya tinatandaan yung mga pagkukulang natin. Sabi nga niya, kahit yung kasalanan nga natin, sabi niya, as far as the east from the west, ilalayo niya yon at kakalimutan niya yon. Kaya salamat, meron tayong Diyos na buhay, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin ng walang
kondisyon. At salamat sa ECF, salamat sa barangay natin, na kahit 10% lang pinayagan, pero alam natin, gagawa ang Diyos ng pamamaraan sa pamamagitan ng mga cellphone, TV, ano man yan, internet, mangyayari pa rin yung gagawin. At saka kahit wala lahat yan, kahit walang internet, walang kuryente, yung kapangyarihan ng Diyos, pwedeng abutin niya ang bawat tao, sabi niya, hanggang sa dulo ng daigdig. So kahit sa panalangin, hindi tayo titigil na mangyayari yon. At yun na lang inaantay natin ngayon. Ano bang inaantay natin ngayon? Yung pagtunog na lang ng trumpeta, ito na lang yun eh. And then of course, bago tumunog yung trumpeta, meron pa rin siyang inaantay na baka makahabol. Makahabol dun sa ino-offer o inalok ng Diyos na kaligtasan. So tuloy tayo sa series natin ng Daniel. Nasa chapter 5 tayo. Tingnan naman natin yung tinimbang ng Diyos, ngunit kulang. Ito yung kasama sa chapter na matututunan natin na ano ba yung Diyos nila, Adan at Eva? Ano ba yung Diyos natin ngayon? Wala namang pinagbago. Yung Diyos na nagbibigay ng biyaya kapag sumunod ka sa Kanya, ang Diyos na nagbibigay ng parusa at ang tunay ngang salita niya, sumpa doon sa mga taong rebelde sa Kanya. Kasi baka sakali, kapag pinahirapan niya ito, dinisiplina niya ito, sinumpa niya ito, baka sa kahirapan niya kasi maalala niya yung Diyos. So nakita mo, behind doon sa pagdidisiplina, masakit sa loob ng Diyos yon. Pero nandun pa rin yung hope niya, nandun pa rin yung inaantay niya itong taong ito, talikuran yung kasalanan at ma-realize niya na merong Diyos na kailangan niya sa buhay niya. So nakita natin si Daniel, murang edad nila, mga teenager lang to, pero wala pa nga wala pa nga si Jesus Christ during this time. Ang mga pinapakinggan nila, mga propeta. Tayo ngayon, hindi na natin kailangan siguro ng propeta kasi nga, meron na tayong Bible, kumpleto na. At dumating na si Jesus, namatay na nga siya, inilibing na nga, at siya nga ay pumunta na nga sa langit, kaya buhay na Diyos nga siya, di ba? So ito yung sila Daniel, 75 silang kabataan, na mga puro taga Jerusalem, mga Hudyo to. Pero hanggang ngayon, marami sa mga Hudyo na hindi pa rin ligtas. Paano hindi sila ligtas? Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesaya. Hindi sila naniniwala na si Jesus lamang ang pwedeng makaligtas sa kanila. Kasi Israelite ako, Hudyo ako, pwedeng magkaroon ako ng pride. Pinili ako ng Diyos. So ligtas ako, wala akong dapat gawin. Ito yung mali. Ito yung mali sinasabi ni Jesus, makinig ka sa akin, pakinggan mo ako. Pag ginawa mo ito sinasabi ko sa iyo, hindi lang kaligtasan ang ibibigay ko sa iyo, kundi yung buhay na sabi niya, nung sabing buhay na gusto niya, buhay na ganap. Buhay na ganap na kontento ka, wala ka nang hahanapin. Para sabi niya, yung kasiyahan mo ay maging lubos-lubusan. So sila Daniel, sa 75 na kabataan na nakita natin, binihag sila. Bakit sila binihag? Kasi dinidisiplina lang sila ng Diyos eh. Ayaw nilang maniwala sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, paulit-ulit yun. Ilang beses, ilang dekada yan, ilang generation yan, na pag hindi kayo tumigil sa kasalanan nyo, number 1 kasalanan nila ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, hayaan ko kayo. Nasabi niya, yung parating 3 yung parusa ng Diyos o actually sumpa. Sabi niya, salot, digmaan, at saka taggutom. Yung salot, itong COVID na dinadaanan natin. Yung taggutom, nararanasan na natin ngayon. Marami na mga taong nagugutom ngayon kasi wala mga trabaho, mahalang bilihin. And then yung digmaan, may mga rumors of war na. Alam na natin na ang China lang, nung laban natin sa China. So ito lang makikita mo, nandito na tayo sa sitwasyon, pero sabi ng Diyos, pag hindi kayo tumigil sa kasalanan yan, sabi niya, yan yung magpapahamak sa inyo. Itong 4 na to, out of the 75 na pinili sila, mga kabataan na ititrain sila maglilingkod sa hari, pinanindigan nila yung pananampalataya nila sa Panginoon. Wala pa si Jesus. Sinasabi pala ng prophecy, ng prophet, na sabi nila, merong darating na tagapagligtas, na kapag naniwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Wala pa. By faith, naniwala sila. At inaantay nila yon. Kaya makita mo sa kwento, tumanda na si Daniel, naging 80 years old na siya. Pag nanalangin siya, nakaharap siya sa Jerusalem. Naniniwala siya sa pangako ng Diyos na after 70 years na bihag kayo, tutulungan ko kayo. Pero sa 70 years na bihag kayo doon, inaasahan ko na bawat isa sa inyo ay maniniwala na ako ang Diyos. So ano yung pinaniwalaan nila? Na sila ay may kasalanan. Ano pinaniwalaan nila?
na hindi nila kayang bayaran ng kasalanan. Wala pa si Jesus, pero naniniwala sila, merong darating ipapadala ng Diyos, ipapadala ni Yahweh para magbayad ng kasalanan nila. At naniwala sila doon. Kaya nung mamatay si Jesus sa cross, wala na sila, patay na lahat ng mga ito. Nung pinatay si Jesus sa cross para bayaran niya yung kasalanan sa sanlibutan, lahat ng kasalanan pinayaran na yon. Magmula doon sa kasalanan ni Adan at Eva, magmula sa kasalanan, lahat ng mga sinaunang taong Old Testament, tao na yon, binayaran yon. At pati kasalanan ko bukas, binayaran na. Pwede kong dahilan na, pwede na pala ako magkasala bukas kasi binayaran ng Diyos. Hindi rin eh. Bakit? Kasi nung naniwala ako kay Kristo, naniwala ako sa sinasabi ng propeta, ng Bible, salita ng Diyos, na ang Diyos na magliligtas sa akin ay kailangan ko ng pananampalataya. Nung maniwala ako doon, binigyan niya ako ng konsensya. Sa New Testament natin, ito yung sinasabi ng banal na Espiritu. Ito yung magpapaalala sa akin na itong ginawa ko mali, itong iniisip ko mali, itong sinasabi ko mali. At ito yung mag-guide sa akin na kahit na gusto kong gawin yung kasalanan na yon, iririmayan ako ng Diyos na kasalanan yon. At sa paniniwala ko, pananampalataya ko, yun ang daladali nila hanggang sa pagtanda nila. Sabi niya sa chapter 2, di ba? Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Isa siyang hentil, berdugo nga eh. Pero nakita niya, yung kapangyarihan ng Diyos, nakita niya, yung Diyos ni Daniel ay tunay. Naniwala siya sa isip niya, pero noong unang parte dito, hindi siya ligtas kasi hindi pa rin niya talaga pinapanampalatayaan yung Diyos ni Daniel. So titina chapter 1, di ba? Pinakita rito ng Diyos, kailangan niyang mag-establish ng rapport para paniwalaan si Daniel. Paano ka na paniniwalaan? Teenager ka lang. Tapos hari pa ito, mga malalaking tao ito. Ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng pananampalataya si Daniel. Sabi niya, pwede mo akong turuan ng lingwahe mo, ng Chaldean language. Pwede mo akong turuan ng kultura mo. Pero yung pagkain mo, hindi ko pwedeng kainin kasi nga madudumihan yung katawan ko. Bakit madudumihan ang katawan ko? Kasi alam ni Daniel, mga pagano sila. Ano yung mga pagano? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa maling Diyos. At sila, ang ginagawa nila, bago sila kumain, naghahandog sila sa altar ng Diyos-Diyosan nila. So sabi ni Daniel, hindi ko pwedeng kainin yan. Kasi inandog mo yan sa Diyos-Diyosan mo. Of course, hindi naman ganyan sa kayabang, pero sabi niya, hindi ko po pwedeng kainin yung pagkain galing sa hari, inumin galing sa hari. Imagine mo yon, alak ng hari, pinaka-the best yun. Pagkain ng hari, pinaka-the best yun. Pero sabi ni Daniel, hindi po. Bigyan mo lang kami ng gulay at saka ng tubig. Alam natin yung kwento, pinanindigan niya hanggang sa nakita ni Nebuchadnezzar na yung pananampalataya ni Daniel ay tama. Yung Diyos ni Daniel ay tama, pero hindi pa rin siya lubos na niniwala. And then chapter 2, na naginip siya. Wala makapag-interpret kasi malinaw naman, sabi nga natin kanina, meron kang mata, hindi ka naman nakakita. Meron kang tenga, hindi ka naman nakakarinig. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, kapag hindi ka tumigil sa paggawa ng Diyos-Diyosan, yung ginagawa mong Diyos-Diyosan, na kapag natumbayan, hindi na kayang tumayo mag-isa. Nakita mo, meron siyang tenga, hindi naman nakakarinig yan. Merong mata, hindi nakakakita. Mangyayari sa iyo yan, kamukha mo, yung ginawa mong Diyos-Diyosan. So, wala makakapag-interpret sa panaginip ng hari, kundi si Daniel lang kasi ginagabayan siya ng banal na Espiritu. At nakita na natin yon, yung panaginip niya, yung ulo, ginto, nalampasan natin yan. At nandito na nga sa chapter 5, nandito tayo sa silver na parte. Diba? Dito makikita natin matatapos na yung kaharian ni Nebuchadnezzar. Natandaan nyo, siya yung pinakamalakas na hari, yung ulong ginto, katawan pahina ng pahina. Pahina ng pahina. Hindi siya pinapakita ng Diyos na kahit anong tatag mo, kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, kaya kang gibain ng Diyos. Remember, pag kinalaban mo ang Diyos, paano mo kinakalaban ng Diyos? Sumasamba ka sa gawa mong Diyos. Doon mo siya kinakalaban. At sabi niya, sabi ng Bible, hindi mo lang siya kalaban. Lalabanan ka ng Diyos. Napansin niyo yung tense niya? I'm not just an enemy ng Diyos, kundi lalabanan ako ng Diyos. Kung paanong yung pagpapala niya susunod saan man ako pumunta,
Yung pabor ng Diyos, kapag gumawa ako ng kabutihan, susundan niya ako. The same. Yung galit ng Diyos sa iyo, kapag kinalaban mo siya, susundan ka niya, aabutin ka ng kamay niya, at hindi ka makakaligtas sa kanya. And then chapter 3, alam ni Nebuchadnezzar, na patunay ni Daniel, na yung integrity niya, yung pananampalataya na sa Diyos, hindi niya mabubuwag. Remember sa chapter 3, gumawa siya ng estatwa ni Nebuchadnezzar, yung payatot na matangkad na gano'n, di ba? And then sabi niya, gusto niya, pag tumunog yung mga instrumento, sambahin niyo ako. Alam nilang tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego, alam nila na hindi sila pwedeng sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng hari, kapag hindi ka tumunog yung mga instrumento, hindi ka yumuko doon sa statwang yun, sabi niya, itatapong ka sa apoy. Kung matatanda mo, bakit wala si Daniel diyan? Malamang alam ni Nebuchadnezzar na yung pananampalataya ni Daniel, hindi mo matitibag. So malamang ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, binigyan siya ng assignment para doon sa importanteng araw na yon, wala si Daniel doon. Kasi alam ng hari, malamang ito, mapapahiya ako. Kasi paninindigan nito yung pananampalataya na sa Diyos niya. Pero itong tatlo, dito lang mo sila maririnig salita, di ba? Wala si Daniel. Parati si Daniel lang, nandito lang sila sa likod parati. Dito, nabigyan sila ng pagkakataon magsalita. Imaginein mo, payatot na statwang gano'n, no? Made of gold, kumikinang pa kahit na konting ano lang. And then plain na malawak na plain, walang mga puno, walang mga sabagal. And then tumunog yung mga instrumento, di ba? Yumuko lahat, nakatira yung tatlo. Siyempre, mga officers pa sila, malamang nasa unaan sila ng pila ng mga tao, di ba? Mga grupo ng mga tao. At ang nangyari doon, kitang-kita sila. Paglabag na, sabi ng inulit ng hari. O ito, di ba, usapan natin. Kapag tumunog yung mga instrumento, hindi kayo yumuko doon sa Diyos-Diyosan, doon sa rebultong ginawa kamukha ko, sabi ni Hari Nebuchadnezzar, di ba, usapan natin, ihuhulog ka dito. Lalong nagalit kasi nainsulto siya, nakaharap lahat ng mga tao doon eh. Itong tatlong ito, hindi yumukod doon sa estatwa niya. So, pinainit niya ng todo yan, di ba? So, sa galit niya, yun na nga, gusto niyang, para masatisfy yung galit ng hari, gusto niyang marinig yung mga sigaw na, maawa na po, nagsisisi na po ako, mga ganon, yung hiyaw ng sakit, di ba? Hindi, inahanap niya yung sakit na yun, wala siyang marinig. So napilitan niyang tignan, tignan niya, 4 pa silang nandun, di ba 3 lang yung hinulog doon? At ang ano pa niya, bakit si 4 at yung pang-4 parang anak ng Diyos? At ang lalo siya nainis, bakit para sila nagkukwentuhan lang, hindi man lang sila tinatalaban ng apoy? And then number 4, kailangan parusahan ng hari, si Nebuchadnezzar. Binigay siya ng mahabang panahon. Mahabang panahon na sinishare ni Daniel, malamang sa kanya, ang tungkol sa Diyos. Pero sa kabila nun, binigyan pa rin siya ng 1 taon, remember? 1 taon, kapag hindi ka nagbago talaga itong mangyayari sa iyo, kakainin mo damo ng 7 years. Nandun ka sa labas, kasama ng mga baka, ang salita mo hindi na ABCD, kundi ganun, tunog ng baka, hindi ako tunog ng baka. At nangyari ngayon, pero makita mo yung pagmamahal ng Diyos, 1 year. Bibigyan pa kita ng 1 year. And then Babylon, ito matatapos ngayon, and then papasok na yung Persia, and then by the God's grace, matatapos natin yan hanggang sa makita natin bakit pinalagay ng Diyos yan sa Bible. Pinakita dito na yung kasalanan ay magdadala ng kamatayan sa tao, sa bansa at sa kaharian. So nandito ka bilang tao at pwedeng madamay. Damay ka kapag pinarusahan ng Diyos ang bansa mo. Nakita natin dito. At damay ka kapag pinarusahan ng Diyos yung gobyerno natin. So kahit naligtas ka, nandito ka, isipin mo na kung ano man ang parusa ng Diyos sa mga pamilya natin, mga taong makasalanan, damay-damay tayo doon. Kaya meron tayong responsibility sa kanila. Sa Pilipinas, the same. Na alam natin na marami sa kapwa natin, parang tayo, alam natin na si Jesus ay Diyos. Kuminsan, tinuturing natin siyang Panginoon. Pero yung maling pagsamba, di ba dalawa yun eh? Yung sumasamba ka sa maling Diyos, or kuminsan sumasamba ka sa tamang Diyos, pero mali yung pagsamba mo. So dito sa Pilipinas, guilty tayo sa dalawang yon.
Maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan at meron namang kinikilala si Jesus na siya ay Diyos. Pero mali yung pagsamba. Paano siya nagiging mali? Pwedeng dinadagdagan niya ng parang Jesus plus. Jesus, Diyos, isa pang Diyos dito, isa pang Diyos dito, isa pang Diyos. Doon pa lang sa Ten Commandments bilang Pilipino, commandment number 1, alam na natin yun eh. Huwag ka na doon sa number 2. Number 1 lang sabi niya, wala kang ibang sasambaying Diyos maliban sa akin. And then kung di ka pa kontento doon, sundan mo ng commandment number 2. Sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang bagay na kahawig ng nilikha sa langit, sa lupa, sa tubig, tapos sasambahin mo siya kasi ako ay silosong Diyos. Sabi niya, doon pa lang, alam natin ng Pilipinas, kailangan natin humingi ng grace kay God. We are Christian nation kasi naniniwala tayo kay Jesus. Pero yun na nga, pwede tayong guilty ng pagsamba ng Diyos-Diyosan at pagsamba sa tamang Diyos sa maling pamamaraan. So tinimbang ka ng Diyos, ngunit kulang, Daniel chapter 5, buong chapter, by the grace ni God, matapos natin. Sobrang kasamaan, makikita natin din yung paglalapastangan, yung panglalait, pangungutya. Dito papasok yung maririnig yung blasphemy, na kasalanang walang kapatawaran. Ito yung ginagawa dito sa kwento ng chapter 5. Sabi niya, di ba sa awit, sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Again, ang bansa natin hindi nagtatakwil, hindi naman lahat ng taong Pilipino hindi naniniwala kay Jesus, pero marami pa rin hindi naniniwala kay Jesus. Pero pwedeng malaking guilt natin yung maling pagsamba kay Jesus. Parang pinapakita natin na because of our pride, parang hindi sapat si Jesus. Kailangan mo siyang dagdagan ng ibang Diyos na iyon ang maling pagsamba sa tunay o tamang Diyos. Ang kaparusahan ng bansa ay isinulat dahil kinalimutan nila ang Diyos. At tayo, even we are Christians, sometimes prone tayo dito. Kristiyano ka pero kakaunti. Parang latak na lang ang itinitira mo sa Diyos. Inuuna mo yung anong gusto mo, kung ano yung magpapasaya sa'yo, ito yung inuuna natin. So nakita natin Babylonia, hindi nila ma-duplicate until now. Even the modern technology, sa ganda niya, actually kahit ang artist, hindi niya na ma-paint ng tama. Grabe yung kayamanan, grabe yung kaganda, grabe yung architecture nila, in spite na wala silang modern equipments. Pero until now, hindi magaya-gaya yan. Pero pinakita dito na kayang gibain ng Diyos yan kapag ginagamit mo laban sa Kanya. Verse 1 sabi niya, minsan si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking handaan para sa 1,000 niyang tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Sino itong Belsasar na yan? Hindi naman nabanggit doon sa mga unang chapter, di ba? Sino yan? Para makunik lang natin, di ba, ang tatay ni Nebuchadnezzar, natanda yung si Nabopolassar, nakita niyo, nung kinonquer niya yung Jerusalem, hindi niya pinatay yung hari doon kasi nagkasakit yung tatay niya. And then siya naging successor ni Nebuchadnezzar. And then si Amel-Marduk, Marduk is a goddess, devil god yan. And naniniwala sila, pagan nga sila, pagano nga sila eh. Mga hentil sila, pagano. Ito yung mga Diyos-Diyosan nila, pinangalan yung anak niya, yung naging successor niya. Pero hindi nagtagal to, kasi pinatay siya, nang sino nagpatay sa kanya, brother-in-law niya. Para lang maging hari siya, itong si Nerig-Lisar, ito yung, hindi rin nagtagal, 2 taon lang atang yan, and then, yung anak niya, ang pinalit, yung labas si Marduk, ito yung pinalit. Marduk again is a goddess, is a devil god. And then, ito na. Dito, lineage lahat ni Nabopolassar yan. Nandun sa lineage ng mga king. Pero itong si Nabonidus, wala siyang dugong maharlika. Paano siya napunta doon? Alam mo yung parang kudita, na para makamkam nila yung kaharian, kinudita nila. Mga rebelde, tawag ba doon? Mga rebelde. Parang ganon. And then itong mga tao ni Nabonidus, siya yung pinili na ipalit. Ngayon, of course, wala siya sa talagang royal blood, kumbaga, sa lineage ng mga hari. Hindi siya naturuan magmulang bata. Di ba pag anak ka ng hari, magmulang bata, yung etiquette mo, yung posture mo, di ba? Yung balat mo, inaalagaan yan in preparation na ikaw yung magiging successor in the future. Wala sa kanya doon. So, with that, para siyang na-intimidate.
para wala siyang confidence na maging hari ako, na hindi ako marunong, siguro pag pinaganda sa palasyo, di ba ang dami-daming kutsara dyan, dami-daming tinidor dyan, o hindi niya alam kung alin gagamitin, kasi she was not trained. Hindi siya galing sa pamilyang maharlika. So dahil yun, wala siyang confidence, kahit matagal siya naghari, medyo nilipat niya yung capital ng Babylonia sa gitna ng disyerto. Na para makapunta ka doon, siyempre disyerto, walang daan yan. Gumawa ka man ng daan yan, kinabukasan nakatabunan na ng ano yan, ng sand. So gumawa siya sa gitna ng disyerto ng Kapitolyo ng Babylonia. Para makapunta ka doon, kung minsan linggo siguro dadaanan mo kasi kamelyo, alam mo yung kamelyo nakakarga doon tapos magta-travel sila. At dito, paano siya magkakaroon ng lineage? Ang ginawa niya, sabi sa history, malamang inasawa niya yung byuda ng pamilya ng Nebuchadnezzar o anak. Pero hindi malinaw sa history. Kaya nagkaroon siya ng anak, lineage ni Nebuchadnezzar, ito na si Belshazzar. Dito na tayo. So si Belshazzar, meron talaga siyang dugo na mga maharlikang dugo ni Nebuchadnezzar kasi nga yung tatay niya nag-asawa ng, it's either asawang byuda ng mga ni Nebuchadnezzar o mga asawang alipin o mga anak na nila. Kaya itong si Belshazzar, may lineage siya ng hari dito papasok. Pero si Nabonidus, ito yung tatay niya na hanggang sa mamatay siya, nandun yung fighter siya, pero wala siyang confidence kasi nga hindi siya talaga nasa lahi ng mga hari. So imaginein mo dito sila Babylon, di ba? Nakita niyo yung Babylon doon? Diyan sila, nandiyan ang kahiran. Pero dahil wala nga siyang confidence, ito disyerto to eh. Di ba? Sa Arabia, dito siya nagtayo ng Kapitolyo sa tema na para makapunta ka diyan, kailangan mo mga linggo siguro, 2 linggo na nakakamel para makarating ka doon. Pero eventually, dumating yung sa time na alam niyang gusto nang sakupin yan na mga Persia, lumabas siya doon sa disyerto at doon siya namatay. Kaya lang namatay siya sa labas ng palasyo. Makikita natin mamaya bakit siya sa labas ng palasyo namatay. And then si Nabonidus, ito ngang current king, hindi siya masamang tao talaga eh. Actually, babait siya, mabuting tao. Alam mo yung, ang problema lang sa kanya, sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Yun lang. Pero mabuting tao siya, mabait, hindi siya nag-aano sa mga tao, nagpapahirap. Wala siyang ganong karakter ng mga Nebuchadnezzar. Wala siyang ganon. Kaso, ang problema nga, di ba, alam naman natin, later on, si Cyrus ang nag-conquer sa kanya, alam naman natin na yung magandang gawa ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. Kahit mabait siya, pero dahil walang Diyos sa kanya, yun ang magiging kulang sa kanya. And then dito siya, di ba? Nung nakikita niya itong Persian Empire, at saka itong Mediang ito na yung aatake sa Babylon, lumabas na siya doon sa disyerto. Pero bago siya makapasok ng kaharian niya, di ba, secured yung Babylon, bago siya nakapasok doon, nahabol siya ng mga tao ni Cyrus. At siya hindi siya pinatay. Kinuha siya, tapos tinago malayo sa Babylonia hanggang sa mamatay siya doon. And then, ang successor niya, siyempre, yung anak niya. Ito nga yung titingnan natin. Yung anak niya, yung successor niya. Pero yung tatay niya, nabalitaan niya, malamang kinapture, nabalitaan niya, malamang pinatay lahat ng mga tao niya, pero makikita mo yung ginagawa ng anak niya kung gaano siya kasama. Di ba, verse 2 sabi niya, nang lasing na si Haring Belshazzar, pinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak at sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo ng Jerusalem. Bakit itong mga gamit, para itong mga gamit na to, bakit sa gyera importante ito, itong gamit ng mga templong itong ginagamit mo sa Diyos? Kasi pinapakita nila na yung Diyos-Diyosan nila mas makapangyarihan sa kay Yahweh. Kaya nung kinonquer niya yung Jerusalem, kinuha nilang unang-una, kinuha nila yung mga articles ng hindi dahil ginto. Kasing Babylonia, tambak siya sa ginto. Hindi yung gold ang pinag-iinteresan niya. Ang gusto niyang patunayan, itong si Marduk na Diyos ko, mas makapangyarihan sa Diyos niyong si Yahweh sa Jerusalem. Kasi hindi nga ka pinagtanggol. Hindi nila alam gusto ng Diyos yung kaya nangyari yun. So ito yung sabi niya, hindi na sa sobrang lasing niya, gusto niyang imak ang Diyos ng Jerusalem. Asan yung mga
ginto niyong kopa ng Diyos niyo, templo niyo sa Jerusalem. Pag-iinuman, hindi lang siya. Di ba? Sinamsam niya, pinakuha niya yung mga yan. Verse 2 sabi niya, pinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian, ng kanyang mga asawa, pati mga asawang lingkod. Imagine mo yung ganong pambabastos sa Diyos. Parang dito di ba sa atin, pag nagpaalam ka, Pastor, pwede ko bang uwi yung gitara mo? Bakit hindi ako pumapayag? Pag nasa bahay mo yan, hindi mo alam yan, merong nag-inuman, tapos nag-jamming-jamming nila, gamit yung gitara na pinagpupuri mo sa Diyos. Hindi po pwede. Pero dito makita mo yung pagmamak niya sa Diyos ng Israel. Pagmagmak nila kay Yahweh, inunumin, lasing sila, at pati mga asawang lingkod ay ginamit nila itong mga articles na ito. Kaya siya, nagiinuman siya, sinakop yung tatay niya. Bakit walang pakialam? Kasi alam niya secured siya. Of course, hindi ito nakuha ng artist. Pero pag imaginein mo yan, ang pader na yan, itong square nilang pinaka-student nila, 15 square miles, ganun sa kalaki, perfect square siya. And then makita mo yung pader niya, anong kapal niya? Kapal niya yung 87 feet. Na-imagine mo yung 87 feet, kasi yung 5 feet ako. O, iganon mo yung katawan ko, 87 na ganun. Feet. Gano'ng kakapal yun? Paano mo gigibain yun? Siguro kahit meron kang modern na tangke, yung ginagamit sa Battle City, it takes time bago mo siya magiba. Ganong kakapal, di ba? Pero sabi niya, doon sa taas ng gate na yon, yung 4 na karuwahe, tabi-tabi, sabay-sabay silang ganong kalapad sa taas niya, ganong kakapal to. At anong taas niya? 350 feet ang taas niya. Paano ka maggaganon ng yung ginaganon ng mga magnanakaw para sasabit ka tapos gaganon ka? Paano mo paabutin yun, di ba? Ganong kataas yan, di ba? And then may mga towers siya hanggang 450 feet ang taas. Dito sa mga gitna na yun, may mga tower yan. Para yung mga taong nasa watchtower, malayo ka pa. Kung nandito ka sa ASIP Center, nandun ka sa MOA, makikita ka na. Ganong katakas kasing tower. Kaya siya, confident siya. Paano ako masasakop ng mga to? Nandito ka sa fortress na hindi mo matinag-tinag. At 100 gates yan. At gano'ng karami yung tao niya. Kasi mayaman na mayaman sila. Doon confidence niya nandun. Sabi niya, kaya sabi ng Bible, huwag kang manangan doon sa mga chariots, bagut sa Diyos ka manangan, sabi niya. And then dinalang mga articles, dinala pa nila dito sa Diyos-Diyosan nila, na galing sa Jerusalem. Natandaan niyo yung Diyos-Diyosan ng yung feast god, yung ng Starbucks, yung feast god, si Dagon, di ba si Dagon? Si Dagon, meron silang feast god, rebulto, malaki pa dito. And then, nandun siyempre sa templo nila, yun ang Diyos-Diyosan nila. Then mga Israelites, di ba, papunta sila ng Promised Land, dala-dala nila yung tabernacle, yung pasan-pasan nilang ganon. And then dumating sila doon, dinala sa templo, the same dito, dinala sa templo. And then, nag-worship sila, natulog sila, kinabukasan nakita nila itong Diyos-Diyosan nila, itong si Dagon, nakatumba. Hindi pa sila nataranta. Tinayo nila. Siyempre, ang hirap itayo nun kasi laki-laki nun. Kaya lang, dahil Diyos nila yon, tinayo nila. And then, worship sila, at trabaho sila. Kinabukasan, bumalik sila doon. Putol-putol yung katawan ni Dagon. And then, na-realize nila, itong Diyos ng Israel, totoong Diyos. Makapangyarihan. Kaya lang nakakalungkot, parang sa atin, kuminsan, pinaalis nila yung tabernacle. Pinaalis nila yung Diyos. Instead na dapat, gibain na natin to si Dagon natin, wala naman pala siya magagawa Hindi niya kayang tumayong mag-isa. Paano tayo pagtatanggol niyan? Dapat ganun. Pero hindi Ang mahirap, ang Diyos ng Israel, si Yahweh, siya pa yung pinaalis nila doon sa lugar nila. Verse 3 sabi niya, dinala naman sa bulwagang pinagdarawusan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak at sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At ininuman nila ang mga ito. Tingnan mo yung paglapastangan nila. Di ba? Habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Parehas, di ba?
Itong ginto, mamahaling Diyos yan. Kung may pera ka, meron ka niyan. Kung medyo hindi ka kasing yaman ko, kasing yaman ng isa, ang Diyos-Diyosan mo gawang pilak. Pababa ng pababa. Parang dito sa atin. Kung minsan may makikita naglalako ng Diyos-Diyosan dyan, di ba, aluking ka. Tapos tawad ka ng tawad, di ba? O yung maliit na lang. Kasi maliit lang pera ko eh. Kulang na lang sabihin mo sa kanya, wala ka bang tinda na walang damit para mas mura? So, ito yun eh. So, dito the same. Dito mo, yung gamit sa templos kay Yahweh, pinag-iinuman nila. And then at the same time, sinasamba nila yung Diyos-Diyosan nila. Ano kaya yung nararamdaman ni Yahweh ng Panginoon? Yung ganong klaseng panghamak, ganong klaseng blasphemous act, ganong klaseng pambabastos sa Diyos na naglalang langit at lupa. Di ba? Verse 5, walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat na lagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari. Kasi may imagine mo, 1,000 guests eh. So malamang yung bulwagan, malaking-malaki talaga. Eh siyempre, ang hari, naka-elevated yung lugar niya, di ba? At malamang, ini-imagine ko, nagsulat dun sa pader na nakaharap sa hari. Siyempre, wala pang kuryente nun. Mga ilawan nila, parang mga ilawan ganun, di ba? So ang ilawan nila nakapokus sa hari. So makikita mo, kitang-kita niya itong mga sulat na ito. Namutla siya ng atog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Hindi lang namutla eh. Yung gumanon talaga yung tuhod mo, di ba? Naranasan mo yun, nangatog ang tuhod mo sa takot. Nung minemeditate ko ito, God, sabi ko, nasaan ako? O nasaan kami sa pananampalataya namin? Halimbawa ngayon, bigla may magsulat dyan na ganito kamay. Di ba? Ano sa tingin mo gagawin natin? Baka si Allen siguro, ibibidyo ni Allen, di ba? Kukunin niya, close up niya, di ba? Ganon. Mangyayari kaya sa atin ito, itong mangangandog ako, yung fear of the Lord. Ano ba ito? Hindi ko naintindihan. Baka pagpaparusa ng Diyos, baka katapusan na, baka rapture na. You can test your heart. Pero siya at least, yung conscience niya, nag-manifest sa kanya, na nangangatog siya, namutla siya sa takot. Kasi alam niya, hindi sakop ng kapangyarihan niya, ng talento niya, yung merong biglang lumitaw na kamay, siguro mga daliliran parang ganyan, tapos biglang nagsusulat. Parang, yung sinusulat, of course, hindi naiintindihan, kaya siya natakot. Ang kulay niya na pamumutla niya, ito yung sikat sa parlor, yung, anong tawag na? As white, no? Ashen white. Gusto ko marinig sana ni Ryan. Ito yung ashen white. Ashen white, na sikat sa parlor, itong gandong. Ganito yung pamumutla niya, parang close dito yung kulay ng hari. Kapag titignan mo sa Revelation, ito yon na kulay ng kamatayan, yung kulay niya. And then 7, sumigaw siya, dahil dito ang mga enkantador, mga astrologo, at mga manguhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mang makakabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito, ay bibihisan ko ng damit na kulay ube, kukwentasan ko ng ginto, at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. So nag-challenge na siya. Pinatawag niya the same people. Di ba? Ilang beses na wala man nasabi mga to eh. Pero the same people, walang pag-iiba. Nakita mo yung sabi ng Diyos, meron kang kaisipan pero wala kang pangunawa. Hindi mo naintindihan. Na ito mga wise men na sinasabi mong yan, wala silang ganong kapangyarihan kasi ang kapangyarihan na kailangan mo ay kapangyarihan galing sa Diyos. Hindi pa rin niya maintindihan kasi nga blinded pa rin siya. Kita mo dito sa Kilalanis, ano yon? Sila mama mo, saan na yon? Sa Dubai, di ba? Meron ng ATM na ang nilalabas ginto. Kung gusto kang bibili ng ginto, depende sa ipapasok mong pera, ilalabas ginto. Imaginein mo yon. So, ang ibig ko sabihin dito, kung ikaw nasa ganitong status ka, pag sinabihan ka ng pastor, makikinig ka ba? Hindi. Sabihan ka ng magulang mo, makikinig ka ba? Hindi na. Sabihan ka ng Diyos, makinig ka ba? Hindi na. Kasi nakaangkla na ka na dito.
Ganito yung sitwasyon nila. Ang trust nila, ang faith nila, nandito na. Kaya kailangan mo talagang ipanalangin kasi blinded na, sabi niya. Anong sabi ng Diyos? Sumpa man yun, sabi niya. And then sabi niya, pangako niya, gagawin kitang pangatlo. Sino yung una? Siyempre tatay pa rin niya. Hindi pa siya patay, nandun siya, kinapture lang siya. And then of course, siya yung successor, si Belshazzar, pero sabi niya, ilalagay kita dito sa pangatlo. Pero, itong si Daniel, sa simula pa, nandun yung integrity niya, di ba? Hindi mo siya mabibili. Ito yung kailangan ng bansa natin. Kailangan natin ng tao na merong integrity, hindi mo mabibili ng pera. Ito yung kailangan ng Diyos sa ating mga Kristiyano din, na katulad ni Daniel, na kahit na inoferan siya ng napakagandang posisyon, hindi dahil sa alam niya, hindi dahil sa alam niya, mamaya mamamatay ka na, ba't pa ako magiging pangatlo? Hindi dahil doon. Alam natin from the start, yung salita ng Diyos kay Daniel, nakadikit sa puso't isipan niya. Ito yung kinanta natin kanina, na kaya ako nabubuhay para sa'yo. Ganito yung buhay na Daniel. Ang buhay ko para sa'yo. Kaya makita mo, wala nga siyang pamilya, walang ano sa history niya. Parati siyang mag-isa. Magmula nung teenager siya, pag may party, kung di siya ipapatawag, kahit na prime minister siya, dapat number 1 VIP guest siya, di ba? Wala siya doon. Kasi pinili niyang mamuhay mag-isa kasi alam niya, pinili siya ng Diyos. Isa sa mga tinawag, pero isa siya sa mga pinili ng Diyos. Kaya 8, sabi niya, dumating lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. Magtataka ka pa. May mata, pero sabi nga ng Diyos, di mo nakakita, may tenga nga, hindi mo nakakarinig. Kasi nga, magagaya siya. Ang sumpa sa kanya, magagaya siya katulad nung Diyos-Diyosan na ginawa ng mga kamay niya. O yung Diyos-Diyosan na binili ng mga pera niya. O yung Diyos-Diyosan na ginawa ng mga leaders niya. Ito yung sinasabi ng Diyos. 9, lalong nabagabag at namutla ang hari. Litong-lito naman ang kanyang mga tagapamahalo. So nakita niyo yung nagnagano sila, siyempre, nagiinuman, maingay na yan, di ba? Merong musika, lasing na lahat. Pero nung mangyari yun, lalong nagkagulo-gulo, di ba? Nakita niyo yung, pag ma-imagine mo yung chaotic na scene, na siguro nag-uusap na, hindi nagkakaintindihan na kasi litong-lito na sila because sila mismo nagulantang sa nangyari. And then again, yung kulay niya, hindi napapansin, kulay na ng kamatayan yon. Na kapag hindi mo alam, sinasabi ng Diyos, bilang na yung buhay mo. Parang bukas o mamaya mamamatay ka na. Ang karunungan ng mundo ay kahangalan ng Diyos, di ba? Umaasa siya, ang hari dito sa mga wise men niya. Hindi pa niya na-realize na sa Diyos lang ang tunay na karunungan makukuha mo. So wala itong mga wise men na to. Itong COVID-19, nasa alert level number 4 tayo. So kapag nanalangin ka, di ba naalala mo na, God, bakit mo hinayang mangyari to? May sasagi sa isip mo na kasi marami kaming makasalanan kami. Hindi lang Pilipinas, buong mundo na malimit nakalimutan din nila ang Diyos. And then of course, nandun nag-create ng takot, nag-create na nakikita mo naman talaga, di ba? Paano ka di maniniwala? Magpapapray over sa iyo yung kaibigan mo, Pastor, pag-pray mo po ako, COVID po ako, and then mamaya, hindi tumagal. Makikita mo yung picture, nasa urn na siya, parang kinremate na. And then maririnig mo na lang, mapopost mo na lang yung makikita ka sa Facebook ng kandila. And then, kapag naman nag-post kayo ng kandila, sabihin nyo ko na agad kung ano. Kasi, hindi mo alam, condolence. Bakit condolence? Diba? Magpo-post lang siya sa profile niya, na kandila lang na itim yung background. Alam mo na may namatay, kaya lang, wala mang sinabi na, sana mas sinabi ko sino, kailangan magtanong pa yung mga comments para malaman mo, sino pong patay. Diba? Kaya nakakatakot mag-react kaya nakikita natin yan. Pero, ang ibig ko sabihin, okay, pinakamatas level 5. Kahapon sabi nila, kailangan daw tayong gawing level 5. Yun daw ang katotohanan. Pero ang punto ko doon, ang dami nating tanong.
Ang dami natin gustong malaman. Ang dami natin pwedeng sabihin. Ang daming pwedeng nilang sabihin. Depende sa pinag-aralan nila. Alam natin importante lahat yun. Pero ang Diyos lang talaga ang nakakaalam. Na kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit ito mga pinuno natin, ang gobyerno natin sa Diyos, ang Diyos, hindi ka nalalayo. Baka sabihin lang ng Diyos sa iyo, basahin mo ngayon sa Jeremiah. Baka yun lang eh. O pag binasa mo yung Jeremiah, oo, parang tayo to. So, nandun yung sagot. Pero, lahat ng mundo litong-lito na ang buong mundo. Pero hindi nare-realize, merong Diyos na pinayagan niya mangyari ito, meron siyang dahilan. Ang pwede mo lang lapitan sa Diyos, God, ba't mo po pinayagan ito? Sasagutin ka talaga ng Diyos. At kumpleto yung salita niya. Salita niya, before Christ, nandyan niya, even after Christ, hanggang 21st century, nandyan man, hindi yan magiging obsolete. Hindi yan magiging luma. Anong generation man, pag binasa mo yan, parehas pa rin siya. Doon mo makikita na totoo pala yung salita ng Diyos. Bakit hindi siya naluluma? Kaya huwag kayo magpapaniwala doon sa na-post nila na merong nagmi-meeting sa Vatican, i-revise daw nila yung Bible. Hindi. Pwede mangyari siguro, ng Gentiles yun. Pero yung salita ng Diyos ay siya pa rin ang mananatili. Number 10, sabi niya, verse 10, ang inang reyna ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, mabuhay ang anak kong hari. Huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan, tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga inkantador, mga nagipag-usap sa mga espiritu, at mga astrologo dahil sa pambihira niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin. Di mo ba naisip? Alam niya to eh. Even before siya naging king, siyempre, ninonurture siya ng tatay niya, alam niya ito eh. So, the same sa atin eh. Alam mo naman yun eh. Di ba? Nakita mo kung minsan nagkasala ka, nagrebelde ka, ginawa mo yung kasalanan, kung tutusin, alam mo naman yun eh. Na kahit na i-remind ka ng pastor o ng leader mo, kung tutusin, balikan mo sarili mo, alam mo naman yun eh. And then sabi niya, ang lalaking inyon ay si Daniel na tinawag na hari na Belteshazzar, ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ito sa iyo. Iniharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, ikaw pala ang Daniel na kasama ng mga dinalang bihag ng aking amang hari. Nakita mo gano'n siya, ano man tawag doon, kaburusko, di ba? Na parang nilalait pa niya, ikaw ba yung bihag? Parang gano'n, di ba? Siya nangangatog na nga siya sa takot eh. Alam naman niya na may kapangyarihan nito kahit na bihag siya. Kapapabor ng Diyos nasa kanya. Pero gusto ko makita rito, di ba? Pinatawag si Daniel, again, wala siya doon sa party. Samantalang inuman doon, maraming pagkain, di ba? Then, prime minister ka, dapat ikaw isa sa mga VIP guest doon. Pero napansin mo, parati siyang wala, kailangan siyang ipatawag. Ganon ang paninindigan ni Daniel, he would not compromise. Hindi niya pwedeng sabihin na, ay pupunta ako doon, kakain lang naman ako ng litson eh. Pag busog na ako, uwi na ako. And then, kapag ginalok siya ng alak, di ba? O sige, konti lang. Nakita mo? Na kahit ako, kumisa may party, hindi, di ba, sabi pastor, okay daw yung wine. O sige, konti lang. Di ba, nakita mo yung compromising na. Little things, pero it will lead to bigger things. Pero siya makita mo, kahit na importante yon, I'm sure gusto ng hari, nandun siya, pero wala siya. Remember si David? Noon ganun din, hindi siya pumunta na, parati pag kumakain ng hari, kasama siya sa dun sa presidential table. And then 14, nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos, meron ka raw pambihirang talino
at karunungan. Nabalita, alam naman talaga niya kung tutuusin, di ba? And then 15, ang sulat na ito ay ipinabasa ko sa mga tagapayo at mga enkantador upang ipaliwanag sa akin. Ngunit hindi nila ito magawa. Meron pa bang bago? Mula sa tatay niya, wala naman makapagpaliwanag doon sa mga panaginip, di ba? Kasi ang gawa ng Diyos yon, ang Diyos lang ang magbibigay ng kapaliwanagan. Then 16, nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, inulit niya. Ito yung regalo. Sabi niya, itong gantimpala mo, bibihisan kita ng damit na kulay ube, kukwentasan kita ng ginto at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian. Pero again, si Daniel, never na concern niya to eh. Di ba? Hindi mo siya mabibili kasi meron siyang paninindigan. And then sinabi ni Daniel, Sari, mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat. So nakikita mo yung puso niya na hindi siya after ng material things. Hindi siya after ng power. Di mo nakikita yung parang sobra na yung hindi lang yung dog eat dog na ngayon para lang manalo sa politika, gagawin niya lahat. And then kahit sa atin, kung minsan guilty tayo, para makuha lang natin yung mga ninanais nating bagay, talagang we will cross whatever line nakaharang doon. So ito yung bagay na kahit tayo kailangan nating ingatan. Dahil sa kagustuhan natin makuha ang isang bagay. This is the materialism generation. This is the information generation. Gusto mo maging tanyag ka, yumaman ka, maging magaling ka, you will cross any line. Na kahit ang Diyos ang naglagay ng line nun, i-justify mo yon para lang makuha mo yung gusto mo. Pero dito si Daniel, makikita mo na gusto ko maging ganun. Na hindi mo ako mabibili, hindi mo ako i-impluensyahan. And then may integridad at hindi mo siya mabibili. Ito yung kailangan din ng gobyerno natin na siguro simulan na natin ipanalangin darating ang election next year, nabigyan tayo ng Diyos ng mga leader na ganito. And then nagkakagulo na dito, sinabi na nandun na si Daniel, nagsermon na. Ito yung preaching na Daniel. Ito yung tingnan nyo, nagsermon na di Daniel dito. Ito yung gusto ng Diyos. Sinet niya lahat ang entablado, sinet niya lahat ang preparation, ang gusto lang ng Diyos, sige, sermonan mo na itong haring ito. 18, sabi ni Daniel, mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay pinigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig at natakot sa harapan niya. Ipinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at inililigtas niya sa kamatayan ang nais niyang iligtas. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa naman ang gusto niyang ibaba. Ngunit, nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at pangahas, inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Iniwalay siya sa lipunan at nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isip niya ay pinalitan ng isip ng hayop. Kumain siya ng damo tulad ng mga baka. Sa labas siya natulog at dooy nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa kaharian ng mga tao at inilalagay niya sa trono ang sinumang nais niya. At bagaman alam niyo ito, Haring Beltasar, hindi kayo nagpakumbaba. The same. Gobyerno natin, leader natin, ako, ikaw, parehas man. Alam mo na yan eh. Alam mo na yan, bata ka pa, naririnig mo na sa nanay mo na yan ay masama.
Sa eskwela, tinuturuan ka. Pumunta ka na Sunday school, tinuturuan. Ngayong matanda ka na, alam mo na yan eh. Parang sinasabi sa sermon ni Daniel, bagamat alam mo ito, pero sabi niya, hindi ka pa rin nagpakumbaba. Kaya kahit sa kaligtasan, kailangan mo ng extra measure ng humility. Para aminin ko na may kasalanan ako. Aminin ko na hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ko. Aminin ko na kailangan ko yung Diyos. Aminin ko na hindi ko man naintindihan bakit pinako si Jesus, wala naman siyang kasalanan. Aminin ko na siguro may maganda siyang layunin, hindi ko lang alam. Yung kapakumbabaan na yon, ito yung magbubukas. Ito yung magpapalambot do sa pusong pinatigas na ng kagahaman, ng pride, ng pagmamayabang, ng kalaswan, lahat na pinatigas na yung pusong ito. Pero itong kapakumbabaan ito, itong magpapalambot dito. At kapag ginamin ko, God, ayoko pong pumunta ng impyerno. Ayoko pong mapahamak sa impyerno. Kahit hindi ko po naintindihan yan, parang hindi maganda dun. Parang hindi ko po naintindihan. Mas gusto ko po sa langit, sabi nila, doon sa langit walang gutom, walang COVID, tapos walang siguro maraming pagkain. Kahit hindi ko po naintindihan, gusto ko po doon. Ayoko po sa impyerno. Tulungan mo po ako. Alam mo yung ganun kapakumbabaan na kailangan ko ang Diyos, kailangan ko ang tulong ng Diyos, ito yun eh. Yung biyaya ng Diyos, gagawa siya ng paraan para magkaroon ka ng relationship sa Kanya. At kapag meron ka ng relationship sa Kanya, nasa iyo na yung kapangyarihan ng Diyos, kaya mo na yon, kaya mo nang magsabi ng no doon sa alam mong mali, ito na yung unti-unti nagiging banal ka na. Banal ka na yung pamumuhay mo at magiging kalugod-lugod na yung buhay mo sa Diyos. At wala kang alam. Wala kang matatanggap na text, wala kang matatanggap na message, wala kang matatanggap na video, na ikaw pala, anak na ng Diyos. Paano mo malalaman? Magtataka ka na lang, parang hindi ako yun Kapag nagsalita ka, iba. Pag nagmura ka, parang, tagal ko na din nagmumura kahit na 5 piso lang, hindi mo na kinukupit. Alam mo yung ganon? Parang ikaw mismo, nagtataka ka na hindi, kakaiba ito. Iyon yun. There is transformation. Evidence na ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo, pero nagsisimula lang siya sa pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba na kailangan ko po ang tulong mo. And then, 10 utos ng Diyos, alam na natin yan, di ba? Memorize pa nga natin yan Pero sinasabi ng Diyos na yun na nga, hindi ka naman sumusunod yan para maligtas ka. Ngayon, pag ligtas ka na, actually, saka mo lang siya nasusunod kasi yun ang tamang pamumuhay. Nasabi niya, wala ka nang sasambang ibang Diyos, isa lang. Ako lang Diyos sasambahin mo. O hindi ka nasasamba sa mga Diyos-Diyosan. O igalang mo yung mga magulang mo. Yung mga pag wala mo respeto sa magulang mo, baguhin mo na yon. Yung pangungupit mo, pag nanakaw mo, yung paglalay mo, itigil mo na yon. Pangangalunya mo, itigil mo na yon. Yung pag-iimbot mo ng pag-ari ng iba, itigil mo na yon. Pagsiselos mo, pag-ingit mo, itigil mo na yon. Lahat yun. Yung linggo, huwag ka na magtrabaho ng linggo. Magtrabaho ka ng 6 na araw. Yung kikitain mong pang 7 araw, bibigay ko pa rin sa'yo sa 6 na araw. Alam mo na yon Pero sasabihin mo, Pastor, mahirap po ang buhay ngayon. Kailangan ko magtinda ng linggo. Sino niloko mo? Sinong lugi? Malinaw sinabi ng Diyos magtrabaho ka ng 7 araw, magtrabaho ka ng 6 na araw, parehas pa rin ang ibibigay ko sa'yo. Di magtrabaho ka ng 6 na araw, ang sweldo ko pala pang 7 araw, di masaya, di ba? Alam mo na yon. Alam mo na yun, pero nilagay ng Diyos ito, hindi para maligtas tayo. Kasi sabi ng Diyos, kung ito yung babasihan mo para maligtas ka, sabi niya, susumpain ka. Kasi hindi mo naman kaya sundin yan perfectly every day, 7 days a week, all of your life. Pag nagkamali ka sa isa, kahit nasunod mo yung 335 days na tama, nagkamali ka na isa, baliwala lahat yun. So sabi niya, susundin mo lang ito para yung pamumuhay, meron kang guidelines, meron kang boundaries, na hindi na ako magsisinungaling kasi ayaw ng Panginoon yon. And then 23, sa halip, sabi ni Daniel sa hari, sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo
at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Imagine mo yung pambabastos mo kay Yahweh. Hindi ka na nanliit na hindi lang ikaw ang pinag-inuman mo ngayon, pati mga asawang lingkod mo, pati asawa mo, pati mga tagapamahala mo na malamang katulad ng salbahe. Imaginin mo ito, mga articles ng Jerusalem. Ito yung sinasabing pambabastos, blasphemy, panlalait sa Diyos. Bukod doon, sabi niya, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong iyari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi na nakakaunawa man. Alam niya, sana maramdaman mo yung selos ng Diyos sa ginawa niyang yan. Yung paglapastangan, yung sinasabing desecration, na meron tayong panlalait, pangungutya, yung blasphemy. Sinasabi ng Bible na merong kasalanan na walang kapatawaran. And then desecration, ito yung ginagamit para sa Diyos, ginagamit mo sa kalaswaan. Ginagamit kong pambidyo rito, mamaya gagamitin ko sa porno. Desecration. Yung gitara na ginagamit mo sa pagtugtog sa Diyos, microphone, and then nag-jamming kayo kasi birthday ng isang member sa inyo. No. There should be separation. Kaya kung minsan nagpapaalam kayo sa akin, Pastor, pwede ko bang iuwi yung gitara para makapag-practice? No. Di baling ibili na lang kita pag may pera ako, ibili kita ng gitara pang practice mo. Pero yung para sa Panginoon, para sa Panginoon. Kaya dito the same. Ito para sa worship. Hindi natin pwedeng gamitin para sa training. Na para sa Diyos lamang. Hindi mo pwedeng gamitin kahit na maganda pa yung training, hindi. We will use other rooms, pero yung mga articles para sa Panginoon, gagamitin para sa Kanya lamang. Para maiwasan natin maging guilty tayo dyan. Then 24, kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng iyong palasyo. Ito po ang nakasulat. Mene, mene, tekel, parsin, sabi niya. Then take note, mene, mene, inulit. Pag sa Bible, nakita mong, parang dito, inulit, di ba? May mga inulit, ini-emphasize yun. So, there's importance doon. Kapag inulit doon, parang dito, sinabi na niya yung gantimpala, then inulit niya, di ba? So dito, mene, mene, tekel, parsin, inulit yung mene. Sabi niya, ito na yung sulat niya. Of course, wala naman Daniel dito, but sino mababasa ba? Mababasa mo ba yan, di ba? Wala nakaintindi niyan. 26, ito naman ang kahulugan. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Remember yung lolo niya, binigyan siya ng 1 year, di ba? Dito, marami ng babala ang Diyos, hindi lang nakasulat malamang. Di ba ang Diyos parati siyang magbibigay ng warning. Hindi naman biglang-bigla na lang yung parusa niya nandyan. Actually, bago dumating yun, because God is so patient, matagal yun, paulit-ulit. Ngayon kung talagang matigas ang uli mo, didisiplinahin kanya, hindi bigla-bigla na lang na ibabagsak niya. Pero dito sabi niya, ngayon na, agad-agad. Sabi niya, wawakasan na ito ng Diyos yung pag-aari mo. Sabi niya, game over. Tapos ka na. And then 27, tekel. Mene, mene, inulit niya. Ngayon na, hindi na bukas, hindi after 1 year, hindi after 1 month. Mene, mene, parang ngayon na. Ngayon na, parang gano'n. And then tekel, sabi niya, tinimbang ka at napatunayang kulang. Di ba? Yung mga generation natin, di ba? Kung mahilig ka sa sine Ate Sally, yung tinimbang ka, kulang, pelikula yan. And then, parang ganito, nakita mo yung timbangan, of course, artist, Itong timbangan ng hari, nandiyan yung impurity, nandun yung kalaswaan, nandun yung mga masama, lahat ng kasamaan nandun yun. Pagdating sa Diyos, sa justice niya, walang kwenta yun, di ba? Kahit nga yung magandang gawa, di ba? Sabi ng Diyos, yung good works mo, kamukha lang sila ng maruming basahan. So kahit napalitan mo pa itong nakakarga dito sa Kanya, na good works, walang kwenta sa Diyos yun. Wala siyang timbang.
Ang talagang timbang lang niya, yung katotohanan na sinasabi niya. Anong katotohanan? Alam ng tatay mong si Nebuchadnezzar yun eh. Alam niya, yung mga kaharian, kahit kayong mga hari, merong hari sa inyo. Na merong naghari sa inyo. Ito yung sinasabi niya. Kapag meron ka ito, sabi niya, magbabalanse yan. Uhusgan ka, depende sa timbang mo. So sinasabi niya, kulang ka sa timbang. And then Perez sabi niya, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. So nakita natin yung rebulto kanina, di ba? Ito yung susunod na kingdom, weaker kingdom compared sa kingdom ni Nebuchadnezzar. And then, confidence siya, kasi makita mo ngayon yung kaharian niya. Of course, hindi siya justified dun sa katotohanan. Kasi yung taas niyan, mataas yan, makapal na makapal yan eh. Pero secured siya, perfect square, mayaman ka, lahat ng magagawa mo, kaya mong gawin kasi may pera ka. So hindi niya alalahanin na paano ako matatalo ng mga ito. So party-party na lang kami. And then hindi niya alam, dahil gusto ng Diyos yun, kahit yung kalaban niya na hindi naman Kristiyano, ang mga taga-Persia, bibigyan ng karunungan ng Diyos. Di ba sabi niya, ahayaan kitang matalo ka ng mga kalaban mo. Pero kung anak ka ng Diyos, sabi niya, parati niyang paulit-ulit, sabi niya, ililigtas kita sa mga kaaway mo. Puro ganun mo, wala mang pinagbago. And then inutos ni Haring Beltasar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintas na yari sa dalisay na ginto. Pagkatapos, ipinahayag niya itong ikatlo sa kapangyarihan ng buong kaharian. So binigyan naman niya yung pangako niya. Pero paano siya na-conquer? Nang gabi ring yon, pinatay si Belshazzar, ang hari ng Babylonia. Paano siya napatay? Remember, sa gitna ng kingdom niya merong river, Euphrates River. Kaya kalaban mo sila, kahit na, di ba, yung ibang kingdom natatalo sila kasi wala nang supply coming from outside, para Metro Manila. Pag kinonquer mo Metro Manila, tapos kinordon mo yan, wala makakapasok dito, mamamatay man tayo sa gutom. Kasi walang food na pinuproduce dito. Lahat ng gagaling sa labas. Sa kanila hindi mo magagawa yan. Kahit tubig, hindi mo magagawa. Ang tubig natin the same. Putulin yung mga main pipes sa kordon ng Metro Manila, patay tayo, wala tayong tubig. Kasi tubig natin, source natin coming from outside. Dito, hindi mo magagawa yon. Kasi yung Euphrates River nasa gitna ng city. Alam mo, ginawa ng mga kalaban nila, naganap sila ng shallow part nito, yung medyo mababaw. Gumawa sila ng dam. Siyempre, gumawa ka ng dam dito, tatas yung tubig. Di ba? And then, pagtaas ng tubig, nakapasok na yung mga tao doon sa kingdom. And then, pinagbuksan yung 100 gates. O, pasok lahat ng mga kalaban nila. Bakit binigyan sila ng Diyos ng karunungan hindi naman sila Kristiyano? Kasi gusto lang ng Diyos ipakita sa Babylonia na ako ang may kontrol. Hindi yung ginto mo, hindi yung katalinuhan mo, sa kayong mga hari. Kasi para sa atin, presidente, hindi mo siya binoto. Ngayon, kinakalaban mo siya kasi hindi mo siya binoto. Mali yun. Ang presidente, sino man ang nanalo dyan? Ang Diyos ang naglagay dyan. So sabi ng Diyos, magpasakop ka sa namamahala sa'yo. Kasi ang Diyos ang naglagay dyan. Kaya lang, kapag ang namamahalag yun, hindi sumunod sa Diyos, ito yung gagawin din niya. May katapusan yung paghahari mo. Yun ang hindi natin alam kung paano tatapusin. So na-conquer na nung 539 before Christ na to. And then, hindi nagtagal, dumating na si Kristo. And then makikita natin sa susunod na mga kabanata. And then, ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media, na nooy 62 taon na. So, ang bottom line ng pag-worship natin kay God, ang sinasabi rito, mali yung Diyos nila, pero meron pa ring mga, kahit Kristiyano, mali yung pag-worship natin, na dapat ituwid natin. At saka bottom line dito, yung alam na natin, kung minsan kahit Kristiyano ka, alam mo na yun eh. Pero patuloy mo pa rin kinakalaban ng Diyos. And remember, pag kinalaban mo ang Diyos, yung tense niya, gusto ko matanda nyo, lalabanan ka ng Diyos. Hindi yung kalaban mo lang siya.
Parang kalaban mo lang siya, nandiyan lang siya. Hindi. Yung kalaban mong yon, ang Diyos, lalabanan ka niya. Lahat na nang gagawin ng kamay mo, magpa-flop yan. Lahat yan. Patay yan. Walang anumang pagpapala. Kahit anong gawin mo, kahit yung Bible reading natin, sabi ko kay Aaron, di punta ko ng Tarlac. Para sinasabi niya, kahit sa Tarlac ka pupuntahan kita, dudurugin kita doon. So wala kang pupuntahan. Kasi remember yung tense niya, lalabanan ka ng Diyos. Ano yung pinaka-guilty natin yan? Alcohol. Sobra na. Dati nandyan din ako. Ngayon, makikita ko sa Facebook na mga grupo-grupo ng babae, tumutoma na rin. Puro babae sila. Tapos may nakita. Ano dyan? Alcohol, number 1 yan. Remember sa unang panahon, ang isang leader, hindi dapat iinom ng anumang alcohol. The same sa mga spiritual leader kung bakit ganon, na hindi ka dapat inom. Kasi masisira yung diskarte mo. Masisira yung decision mo, magiging mali. Kaya ang rule talaga, hindi talaga ka dapat iinom ng alak kapag ikaw ay nagli-lead o leader ka na pinagbabaw. Kaya lang ngayon, sila yung masasarap pang inumin eh. Sila may pambili. At sila may kayang bumili. So alcohol, immoralidad. Paano tayo guilty immoralidad? Tambak na ngayon yung mga bata na walang, mga batang anak sa labas. Ano yung batang anak sa labas? Mga inanak na hindi kasal yung mag-asawa. Mga sinasabi ng putok sa buho. Parang baliwala na ngayon. Tapos ipepeke pa pati birth certificate. Kaya ang hirap-hirap ayusin ng birth certificate kasi ang mangyayari, apelyido niya, apelyido ng nanay niya. Kasi nga, hindi nga kasal. So, immorality, grabe na. Ang dami nagsasama na hindi naman kasal. Na, saka lang sila magpapakasal daw kapag siguradong sila na. Yung mga premarital immorality, grabe na. Yung ginagawa nila ngayon na same-sex marriage. Imagine mo ito. Na dalawang lalaki, dalawang babae, ikakasal na. Hindi lang dati gumagawa ng kasalanan ng immoralidad ng sexual immorality, kundi gagawing mag-asawa. And then, ang batas natin, imagine mo, na gano'n ang nila, tapos dahil mayaman sila, nakapag-adapt ng bata, anong mangyayari sa bata? Ang magulang niya parehong babae, magulang niya parehong lalaki. Ito na yung sobrang pagbabastos sa Panginoon. Idolatry, ang bansa na natin. Isang bagay na pinapasalamat ko sa COVID, at least nabawasan yung pagpaparaparada ng mga estatwa na alam naman natin. Kahit masakit pakinggan, alam na natin na kinasusuklaman ng Diyos yon. Na binihisan mo siya, mayroong siyang mata, hindi naman makakita. Kapag natumba yun, hindi nga makatayo mag-isa eh. So paano ka aasa sa ganong Diyos, sabi ng Panginoon? Alam na natin yon. Pero, tinotolerate pa rin natin. Ngayon, nagsara ang mga mall dyan. Hindi kaya maisip ng may-ari ng mall? Bakit kaya pinasara itong mall ko? Mabuti naman ako, tumutulong ako sa mahirap. Tumutulong ako, nagdo-donate ako, meron nga akong foundation. Kasi sa lugar mo, naglagay ka ng mga ribulto ron. Tapos mga tao, doon pa sila pumupunta para sumamba sa mga ribulto. Ano kaya ipaisip ng Diyos na, tanggalin ko kaya ang mga ito? Baka buksan ng Diyos itong mall ko uli. And then mga bahay na natin, ganun. Ang dami doon. Gagawa ka, maglalagay ka doon, bibili ka, depende sa pera mo, and then, wala ka nang pera, bibili ka sa pagitan, lalagay mo doon, tapos yung lumas ng pagitan, di mo man inaalis. Grabe na yung pagmamak. And then blasphemy, ito na nga eh. Blasphemy, ang sabi nga kay Aaron, nung Muslim, sabi ko, huwag kang makikinig dyan. Mas grabe kayo mga Christian, sabi ng Muslim sa kanya. Yung Diyos nyo, pinatay nyo. Ito mga ganito, walang pakundangan ng pagsalita sa Diyos. Blasphemy, sabi ng Bible, kasalanan walang kapataruan. Itong pusong bato, sabi ko nga kahit ako, baka guilty ako dito. Kung may magsulat kaya dyan ng kababalaghan, miracle ni God, ano kaya yung mararamdaman ko? O pipicturean ko lang yun tapos ipopost ko sa Facebook. Natatakot din ako sa puso ko. God, ano na po yung puso namin? Parang wala na yung ganon. Na kahit gumawa ka ng miracle, totoo naman, araw-araw gumagawa ang miracles ang Diyos sa atin, pero parang wala lang. Parang naging kalos na. At siguro kailangan nating hingin ng tulang. Huwag ka nang lumayo, tulong sarili natin. God, itong puso ko po, baka akala ko lang yun, okay ako, pero hindi ako okay.
Kasi pag tinitingnan ko ito, mabuti pa itong haring ito, nangatog siya, namutla siya. Parang ako po, gagawa kami kami, parang wala lang eh. Siguro, kukwento ko lang siya, tapos ang saklap pa. Pag kinuwento ko siya, dadagdagan ko para maganda. Yeah? Nagsinungaling pa ako. I-exaggerate ko pa yung kwento ko. At titingnan ko yung puso ko, grabe na. Grabe na yung pagiging bato niya. Pero ang Diyos, binigyan ka ng warning, huwag mong antayin. Huwag nating antayin. Ano, gusto mo palambutin ko puso mo? Pwede kong ilaga yan. O pwede kong ilagay sa pressure cooker yan. Masakit yun. So, antayin ko pa ba yun? Siguro araw-araw, God, tulungan mo na lang po ako. 2019, kita natin kabutihan ng Diyos. 2020 and 2021 na dito sa COVID season natin. Balikan mo, anong natutunan ko? Ano kaya yung pwede ko pang gawin? Huwag na nating hintayin na sabihin ni God sa'yo, mene. Wala ka nang magagawa. Mene ka na lang, hindi na tinugtungan, puro ganun lang. Ngayon na. Sabi ng Diyos, ngayon na, ibagsak mo na yan. Ngayon na, wala nang ano. Itong COVID-19, ito sana yung panghuli, na lapitan natin yung authority ng lahat, ang Panginoon yon. Yung tunay na authority, alam na natin yon, narinig na natin yon. Kahit na Muslim ka, narinig mo na yon eh. Alam mo na yon eh. Nasa iyo na lang magdi-decide sa'yo. Ano man ang religion mo, alam mo na yon, na yung religion mo will not save you. Itong COVID na to, mag-alert level man tayo ng 5. Alam mo na rin dapat, ano dapat ang gawin mo. Kahit anong gawin natin, bakit? Dahil pastor ako, hindi ako namamatay ng COVID, ang dami kong kaibigan na namatay na ng COVID. Hindi natin talaga alam. Pero alam ng Diyos yun. So kailan tayo lalapit sa Kanya? Kapag lumampas na sa alert level 5, wala silang choice but to make another level, antayin pa ba natin yun? So sana hindi na. Panghuli sabi niya, Jeremiah 26:13, kaya nga magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilaan laban sa inyo. Yung salot, sinasabi niya, hindi na kayang i-cremate yun. Ang sinasabing salot talaga ng Diyos na hindi niya binabago, nagbabagsakan ng bangkay nasa labas, wala nang maglilibing, wala nang mag-cremate sa kanila. Sana baguhin ng Diyos yung sinasabi niya. Paano niya babaguhin? Malinaw ang salita niya. Hindi mo na kailangan ng concordance, hindi mo na kailangan ng dictionary. Makikita mo kahit sa puso mo na ang Diyos ang kailangan natin. Tayo tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, na kami din, litong-lito na po, O Diyos, hindi na po namin alam ang katotohanan. Pero salamat po dahil pinakilala mo po yung sarili mo po sa amin. Kaya meron po kaming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pwedeng lapitan po. Ikaw lamang po yung may pagkukuhanan po namin ng kakayahan para po ano man ang mangyari po sa amin, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa, O Diyos. Ang katawan po namin, kahit hindi po siya ma-COVID, kahit hindi kami magkasakit, time will come po, ma-expire po yung katawan po namin. Kaya bago nga po mangyari, O Diyos, gumawa ka po ng paraan, biyayaan mo po kami ng kaligtasan sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Abutin mo po ang bawat isa po sa amin. At salamat din po, O Diyos, sa pagkakataon ngayon na maibalik po namin sa iyo yung portion po ng pagpapala mo po sa amin sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. Tulungan mo po kami, O Diyos, yung katapatang galing sa iyo, maging tapat nga po kami dito kasi paghuhubog mo po ito sa amin. Hindi mo po ito kailangan. Kami pong may kailangan nito. At tulungan mo rin po kami, O Diyos, na bilang tagapamahala po ng mga bagay, lalo po yung mga tithes mo sa amin, tithes namin sa iyo, O Diyos, maging masinop po kami, maging mabuting katiwala po sa lahat ng pinagkatiwala mo nga po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na masamba ka po namin
sa pamamagitan po ng paghahandog po namin. I-bless mo po yung handog po namin at katulad ng pangako mo, yung naghandog po, i-bless mo po siya ng siksik, liglig, umahapaw, walang mapaglagyan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sa pagpupog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sa tahimik ka, O Diyos, daigod ka, Jesus, ay dayawin ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan.
Baka meron kang first time na na-invite sa bahay mo o saan ka man nag-worship. Bakit hindi natin sila i-welcome at kantahan? Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. So patuloy nating ipanalangin na ibuksan na ng Diyos in due time sa panahon na pinili niya itong mga simbahan para alam ko sabik na tayong makapag-worship together. So patuloy tayong manalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po. Salamat po, O Diyos, sa pagpapalang binigay mo po at sa pangalan ni Kristo, Diyos, ibinibigay ko po yung pagpapala ngayon. Kami pong nandito sa iyong temple, yung pong mga sumasabay po sa live streaming, kilala mo po sila, nakikita mo po sila, pati na po yung maaring mamayang gabi, o yung bukas po, mga kaibigan po namin, nasa ibang bansa, O Diyos. Lahat po kami, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How do you love me? It's amazing. My mind that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How do you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. My that you are mindful of me, that
Thank you. God bless you.